Hello, mga ka-Chorotera! Welcome back to my channel. This is Choroterang Mariposa. Kasama ko pala. And yes, for today's video, we would like to share with you yung experience namin finally during our ID in USEM. Hindi na kami magpapatumpik-tumpik, diretso na tayo. Naka-receive nga kami ng P4, tapos yung binigay na schedule sa amin is 7:30 AM. Pero ang nangyari kasi is, nag-book kami ng hotel na malapit sa embassy. Paragon Hotel yon. Kasi wala na kaming nakuhang booking sa City Garden Suite sana ulit. Katulad ng medical namin. Kaso wala na. So, nakakuha kami, which is, along the street lang din siya. Lang. Halos kanto lang. Kabilang street lang siya. Mas malapit siya sa St. Luke's. Oo, mas malapit siya sa St. Luke's. Tapos, we're near. Mula sa Paragon Hotel, nag-taxi ba tayo? Taxi. Oo, nag-taxi kami papuntang US Embassy. Walkable naman siya yung location, pero Manila kasi yun, medyo ingat-ingat din kaya alanganin kaming maglakad. Yun. Kaya nag-taxi na lang kami. So, 7:30 yung interview schedule, pero pumunta kami doon, nakarating kami ng 6:50. Nandito kasi yung mga notes namin, may kodigo tayo. 6:50 AM. Tapos, hindi nag-arrive kami. Tapos, pagdating doon, parang medyo chaotic kasi makikita mo may 5 linya, hindi mo alam. Maraming tao talaga. Anong linya yun? Yung ganon. So, syempre, magtanong, no? Magtanong kami, saan po yung line ng 4EB3, ganyan-ganyan. So, yun, nakalinya kami. Ay, hindi. Una, nagtanong kami, saan po yung linya ng EB3. May mga guide kasi doon na mag-a-assist naman. Pwede natin tanongin. Tapos, sasabihin mo agad kung ano yung schedule mo. Sabi ko, 7:30 yung schedule, ganyan. Dito na po yung linya nyo. So, mauna na kami. As in, guys, makikita nyo, ang aga nilang pumunta kahit na medyo late pa. Hindi pa nila time ng interview. Nandun lang sila sa labas. So, pwede naman sigurong mas maagang kaunti, pero yung medyo sakto lang, hindi yung sobrang early talaga. Kasi kayo rin yung may stress, hindi ka rin naman papapasukin, di ba? Oo. Kaya, kung time naman na ninyo, sabihin nyo lang sa guard, pwede na kayong pumunta kahit kararating nyo lang. Yung ganon. So, tip lang yun. Tapos, edi yun, nakalinya na kami sa EB3. Dun sa may labas. Parang tent lang siya eh. Tapos, hinanap yung passport, yung DS-260 at saka yung P4. Yun yung chinek nila. Bali yung DS-260 na pinresent namin is yung natatakan na ng completed dun sa biometrics. Yun yung dapat ipakita nyo pag nauna na yung biometrics nyo. Kasi meaning tapos na yung biometrics, hindi yung wala pang tatak na completed. So yun, okay na, nakapasok na kami. Tapos pagpasok sa loob, mga 7:15 yun. Nasa loob na kami, may makikita kayong mga arrow kung saan kayo pupunta for immigrant visa interview. Tapos, ang pinasukan namin nun is door 2. Yun yung natatandaan na door 2 yung pinasukan namin. Kasi as in makikita nyo, highly well guarded yung place. Kasi nga US Embassy siya. Tapos, medyo maselan sila. Tapos, yun. Wala rin palang pwedeng dalhin na bag. Hindi pwedeng mag-bag. Pwede nyo lang dalhin is yung papers nyo lang, yung mga documents nyo lang na kami noon, lang sila. Parang file, envelope. Hindi envelope, parang folder siya na may clear plastic. And ganon na folder. Doon namin in-arrange. Ito, pakita ko na lang. Yan, ganyan namin siya in-arrange kasi pinagsunod-sunod namin yung mga documents. Para pag tinanong sa amin, nakalatag na lang, naka-arrange na lang, sunod-sunod na sila. Yun, isang tip pa yun. So, yun lang yung dinala namin. Bawal yung bag, bawal yung phone, bawal yung food and water, bawal lahat. So, yun, nakapasok na kami sa door 2.
Mga 7:20 yun. 5 minutes na lakad lang naman siya kasi hahanapin mo. So yun, inside door 2, naka-queue na kayo agad para sa pre-screener. May mga nagbabantay doon na i-assist kayo saan kayo uupo. Kasi may mga upuan doon na parang naka-separate, ganyan, di ba? So yun, na-tsempo kami sa pre-screener window 30. Ano siya? Filipino. Filipino yung pre-screener namin, medyo matanda na ba? Parang hindi naman. Mga 50. Ganon. Or late 40s. Tapos nakasalamin. Tapos medyo strict siya. As in. Nung una parang mabait siya. Pero nung kalaunan parang na ano na ako. Parang susungitan na ako. Kasi damay na magtanong siya. Di ba? As in. Anyway, yung tanong niya, hindi, bali, isusurrender nyo sa kanya lahat ng mga original. Lahat ng original. Ang mali namin kasi, akala namin original tsaka photocopy. Yun yung in-arrange namin. Hindi pala. Dapat original lang. So, isang tip na din yun sa inyo. Na kasi hindi ibabalik niya sa iyo yung mga photocopy. Ibabalik niya sa inyo. Original lang pala talaga. So, yun. Original lang. Mga civil docs. Tapos, yung photo, 2 pieces each. 2 pieces each tsaka yung passport. Yun yung binigay namin sa kanya. Nauna ako. Tapos, edi ako muna. Nagtanong siya sa akin. Ito yung mga question niya sa akin. What is your name? Ano yung pangalan mo? Ano yung pangalan mo nung dalaga ka? Tapos, birthday mo, address mo. Tapos, yung kung nag-work ka ba sa abroad, at saka ilang years. Ilang years ka nag-work sa abroad. Sabi ko, 10 years po, ganyan-ganyan, sa UAE. Tapos, anong ina-apply mo? Papuntang US. Sabi ko, as a nurse. Tapos, sabi niya, who is your petitioner? Dito guys, gusto ko lang i-highlight kasi baka magkamali kayo. Iba yung petitioner, iba yung employer. So, pag tinanong who is your petitioner, dapat aware kayo kung sino yung nag-petition sa inyo ng visa. Tapos, iba pa yung employer nyo. May maganong kasing parang situation. Iba yung petitioner, iba yung employer. Meron din naman na same yung petitioner, same yung employer. Ganon. So, buti na lang yung sa akin, same yung petitioner, same yung employer. Kaya isa lang yung sagot ko. Pero take note lang, makikita nyo doon sa PID, parang nung na-approve yung PID nyo, yung approval slip, yung notice, nandun yung petitioner at saka yung employer nyo. Or petitioner lang ba? Basta nandun yung mga detalye. I-take note nyo lang yun. At huwag kayong papalito. Yun. Tapos, anong facility ka, ma-assign, saan. Tapos, saang address i-deliver yung green card mo. Dapat memorize nyo yun. I-memorize nyo yung address kung saan ma-deliver, sino yung tatanggap, ganon. Para lang sila. Basta prepare nyo lang, i-memorize nyo lang. Alam nyo naman lahat Nandyan lang naman sa details nyo kung ano talaga yung linagay nyo sa DSO-60, ano yung na-apply. Yun, i-memorize nyo lang siya. So, yun yung mga tinanong. Green card address, yung salary pala. Makikita dun sa notarized na job offer na ipapasa nyo sa kanila. Nandun. I-memorize nyo lang din lahat ng details na nandun. Regarding your employer, your rate, yan. Tapos, tinanong ako, medyo may discrepancy. Hindi naman discrepancy. May issue kasi sa pangalan ng nanay ko. Iba yung spelling ng pangalan niya sa birth certificate ko versus dun sa birth certificate niya na inayos niya. Kasi mali yung spelling. Pero yung nakalagay na pangalan niya sa birth certificate ko, yung luma pa. Ang gagawin nyo is, dapat lagi nyo lang sundan kung ano yung nasa inyo. Huwag nyong i-consider yung sa kanila kasi ikaw yung naka-apply. Yung papel mo yung nakapasok. So, yun yung in-advise din sa akin ng case manager ko. Na sundin nyo kung ano yung nasa birth certificate mo. Kahit mali siya. Yun. So, note lang din. Tapos, yung sa dependent naman kay Habi, ano yung mga tinanong sa'yo ni pre-screener? Ayun, ako sa akin, konti lang naman Tinanong lang naman niya kung ano yung pangalan ko, kung kailan yung birthday ko, and then, tinanong niya rin sa akin kung nag-work ba ako sa abroad. Tapos sinabi ko, oo. Tapos, kung ilang taon din ako nag-work sa abroad. Tapos, sinabi ko rin yun. Tapos, dun sa akin kasi, pati yung kasal. Yung sa date of marriage. Oo, kasi nga dependent. Oo, tinanong niya rin dun kung
kung kailan. Buti naman, alam ko. Hindi ka nabokya. Baka iba pala Baka yun, iba di pala ba? yung de joke lang. So yun. Tapos after nun, nakita kasi nung freeze cleaner namin yung yung pangalan ng father ko naman, which is yung pangalan ng father ko dun sa birth certificate ko is iba naman dun sa pangalan niya dun sa birth certificate na na-issue dun sa PSA, which is yung dalawang letter is parang nag-switch lang yung dalawang letter. So ngayon, pagdating doon, nagalit siya, di ba? Medyo na siya, nung nagtanong siya sa'yo. na Ang sungit niya, bakit ganito, ganyan. Dapat inayos niyo, ganyan. Sabi niya ganyan eh. yan, Hindi pero kami nakasagot. na kami na parang may ninote siya doon nung may tinanong niya nilagay doon siya. sa regarding doon sa fathers. And then, yun yung mga tanong sa akin nung pre-screener. Tapos medyo na-amaze kami kasi may pang-check sila dun sa PSA. Yung may iilawan sila, tapos makikita mo talaga, may logo pala ng PSA sa gitna ng bawat page. Na parang glow in the dark na ewan, no? Parang siya parang laser siya na kulay blue na pag ginanon mo yung parang maliit lang siya na Na ilaw. ilaw or flashlight na pag tinutok niya dun sa mga mga form PSA, makikita nila doon na nandun yung Na authentic so, talaga. hindi mo talaga yung madadaya. Oo. Ang galing lang. Doon first time natin na-experience yun. Tapos, yun. Tapos na kami sa pre-screener. So, tapos na rin kami sa biometrics kasi nga nag-biometrics na kami sa Parkal. Kaya, diretso na kami sa queue for the consul. Eto na, mga 7:35 yun. Nasa queue na kami for consul. May mga upuan naman. Uupo naman kayo tapos. Parang yun na rin yung pinakapila nyo dun sa upuan. Tsaka may nag-a-assist nga, nagtuturo. Antay lang na matawag yung mo doon, yung pangalan mo doon sa Pangalan ba? Oo, pangalan mo. Oo, pangalan. Pangalan mo. Feeling ko tatawagin number. Hindi ba number? Hindi. Pangalan. Tatawagin yung pangalan mo tapos proceed ka sa ganitong counter. Ganitong counter. Oo, yung number ng counter nila. Yun. Di na-assign kami sa Windows 60. 8:30 na yon, halos 1 hour din kami nag-antay, no? Medyo matagal. Marami rin kasi. Tapos, nauna ako kasi nga sa principal. So, binigay ko yung passport ko. Tapos, pagkabigay ng passport ko, feeling ko, syempre, nasa kanya na yung mga documents galing sa pre-screener, di ba? Tsaka yung, kung na-receive na nila yung na-transmit na yung medical from St. Luke's. Tapos, ang pagkabigay ng passport, nagpaano lang siya ng oath. Parang nanumpa ka lang na totoo yung mga sasabihin mo, parang liable ka sa lahat ng sasabihin mo, ganon. Parang pag, di ba, yung witness ka sa crime. Oo, parang ganon, nag-oath ka na totoo yung sasabihin mo, ganon. So, yun, nag-oath ako. So, ang mga tanong naman ni Consul sa akin, Filipino din siya, actually, mabait din. Kamukha siya ni yung singer sa Apo. Sino? Si Buboy, si Danny. Yung maputi, na medyo yung basta kamukha yung mabait din siya di ba? Tapos, sabi, diyon, tinanong ako, ano yung pangalan ko? Kailan yung birthday ko? Tapos, total years of nursing experience. Gusto ko lang i-highlight to guys kasi sabihin nyo talaga kung ano yung total of experience nyo. Kung 10 years. 10 years is 10 years. Kasama na yung kung may gap kayo. Huwag nyo nang sabihin na 7 years, tapos nagka-gap ka ko ng 3 months, tapos 2 years ulit. Walang ganun. Total lang talaga. As in direct lang na 10 years, 15 years, ganun lang. Hayaan nyo na yung mga gap. Huwag nyo nang Tapos, yun din yung advice ng case manager ko. Yun, tip lang din. Tapos, ayun, ilang years ka sa abroad. So, sinabi ko, 10 years, ganyan. Tapos, sino yung petitioner mo? So, sinabi ko yung petitioner ko. Tapos, ang facility, tapos, direct hire ka ba? Medyo nalito ako dito. Kasi sabi ko, yes, direct hire ako. Pero hindi ka ba nag-agency? Sabi under rin po ako. Ganito. Medyo nalito ako doon. Kung direct hire ka ba or ano. Pero direct hire naman talaga ako Pero under din sa agency. Agency pa rin siya. Oo. Yun, medyo nalito ako doon. Anyway, yun. Tapos, ang dami yung tanong. Asang school ka nag-graduate, tapos ano yung rate mo doon, yung sa kontrata, ilang years yung contract, tapos ano pa ba? Yun lang.
Sabi niya, okay, it seems okay naman. We're gonna approve your visa, ganyan. We'll keep your passport, ganyan. E di syempre, my inside is screaming, shucks, gano'n. Syempre, okay na, approve na, ganyan. Tapos, sabi niya, you're just gonna wait like 2 weeks. Alam ko 2 weeks ang sinabi niya para ma-issue and makuha mo na yung visa packet. Ayun na. So, after ko, si Abby naman yung na-interview. Sa akin naman, no, yung tinanong na ako ng consul, is parang same din naman yung tinanong sa akin nung nag-pre-screener sa akin. So, tinanong kung ano yung pangalan ko, kung kailan yung birthday ko, kung kailan kami kinasal, kung nag-work ba ako sa abroad. So, yun. Sinagot ko lang naman lahat yun. And then, ito na yung sabi ko nga namin dun sa pre-screener, parang na-note niya na regarding dun sa father's name ko, which is, yun na rin yung tinanong sa akin nung sa consul, na nakaano dito yung father's name mo para ba't magkaiba siya, sabi gano'n. Tapos sabi ko sa kanya is, yan po kasi yung yung galit talaga ng tatay ko, simula nung sabi ko sa kanya. So sabi niya gano'n, parang, okay, ganito yung gawin mo, sabi gano'n. Kumuha ka na lang ng panibagong AUM pala yun. Advisory on Marriage. Advisory on Marriage. So, kuha ka na lang ulit ng panibago. Kasi, may binigay ako sa kanila, pero yung binigay ko sa kanila, is yun yung nakasunod yung pangalan ng tatay ko dun sa birth certificate niya. At hindi dun sa birth certificate ko. And take note, kumuha na rin tayo ng discrepancy, diba? Discrepancy. Which affidavit of discrepancy from lawyer. Sinabi rin namin yun. Na may dala kami. May dala naman po kami na affidavit. Na siya din yun. Oo. Which same na sinabi namin na yung tao na to at saka na yung tao na to is iisa lang. Pero ang sabi sa akin ni Consul is, huwag na natin complicated. Kuha ka na lang ng ganito, ng bago, at hindi ko muna kukunin yung passport mo. Tapos, ibibigay ko sa iyo yung letter na to. Pag nakuha mo na yung kailangan na dokumento, ipasa mo sa amin through LBC. And then, ipadala mo na rin, isabay mo na rin yung passport mo. Yun yung sabi ni Consul. Tapos, madidelay lang naman yung sa iyo, yung pag-issue ng visa mo. Siguro mga konti lang naman, mauuna lang ng ilang... Sinabi niya yun? Oo, mauna lang naman yung asawa mo na ilang lang, sabi nga na, madidelay lang yung konti. Konti lang. So, yun yung nangyari sa akin, which is... in short, parang natutuhan G ako na as in sobrang liit lang talaga. Sobra guys, in. And take note, tinanong namin to sa immigration lawyer namin na magkaka-problem ba in case of the spelling ng mother or ng parents name namin, ganito ganyan. No. Sabi niya, it won't even be an issue. It won't be an issue. Sabi ng immigration, US immigration lawyer, ha? Yun na yung nagsabi, nag-confirm. Kaya medyo naano din kami na bakit. And take note, yung mga ibang nababasa ko, sobrang mas malala pa yung sa kanila, pero hindi sila natutuwa. Diba? Parang may idea lang kayo dun sa sinasabi namin na discrepancy ng father's name ko. Dalawang letter lang. Nag-switch lang yung A at saka R, naging R at saka A. Parang ganun lang. Yun lang as in. Grabe. So, yun yung nangyari. Kaya yun. Which is, yun, ginawa na lang namin na, kinuha namin yung kailangan na AOM, Advisory of Marriage sa bago. Actually, natapos kami 8:45 Mabilis lang naman, 8:45 a.m. Tapos, the time na natapos kami, diretso uwi na tayo ng Pampanga. Para diretso ako ng PSA. Kumuha na kami. Ng panibago. Which is, nakapag-apply naman kami, naabutan naman namin yung tapos na-release lang naman siya within 15 days. Kasi yun, Friday ata yun, nung tapos pagka Monday, na-issue na yung nakakuha namin. Kaso, nung kailangan na namin, kasi ang pag nakuha naman yung mga documents na yun, is papadala mo through LBC lang. LBC. At yung LBC, tignan nyo rin sa mga areas nyo, kung hindi kasi lahat ng LBC affiliated na magpaano sila sa US Embassy. May mga certain branches lang. So, yun yung anuhin nyo rin sa area nyo. I-check nyo rin kung nag-aano ba sila tumatanggap ba sila ng mga documents na ipapadala nyo sa USEM. So, yun. Tapos, buti naman, doon sa area namin sa Pampanga, dalawa.
sa LBC doon is affiliated siya. So, yung una namin pinuntahan, ang sabi sa amin is offline. Down yung system. So, that day, hindi namin naipadala. So, tinanong namin kung doon sa isang branch din sa amin, kung pwede doon. Ang sabi, buong area daw. Kaya, no choice kami kung hindi bumalik kinabukasan. Tapos, wala. Kinit namin. Ang nangyari, kinabukasan, bumalik kami ulit. And then, yun, same na naman. Down na naman yung system. Wala pa rin. Hindi nila alam kung kailan maayos. Hanggang, ano yun, alis 1 week. Ganun yung ginagawa namin. Araw-araw. Balik-balik kami. Which is, naubos yung 1 week. Pumunta kami doon sa isang branch pa nila talaga. Ang sabi talaga sa amin is hindi nila alam kung kailan maaayos. Ngayon, ang ginawa namin is... kung ano nang inisip natin, sinisipan natin si Trump. Pero ang ginawa natin is, kung pwedeng iwanan natin yung documents doon sa kanila. Nakikiusap na kami na iwan, bayaran na. Tapos sila na yung magpadala. Oo. Which is, na yung ano naman. Una ayaw niya. Yung una ayaw. Yung sa kabilang branch. Okay naman. Okay sa kanila. Kasi nakikita naman nila talaga na araw-araw pumupunta kami. Hindi lang kami, marami. Oo, may isa pa. Taga-ano pa yun? Taga Pangasinan. Pumunta muna sa Pampanga. Ibang town talaga. Doon lang yung merong ano ng USM. As in, tapos, yun din, wala silang choice kung hindi bumalik din. Pero ang ginawa naman yan sa ano, is nag-iwan na lang siya. Same sa ginawa namin. So, ganun yung ginawa namin. Tapos buti, pumayag yung which is ano medyo hindi safe kasi personal document mo yun eh. Passport mo rin mo yun eh. Diba? Tapos, pero yun, tinanggap naman. Ngayon, kinuha na namin siya ng contact number para pag if ever follow up kung update. So, yun. Nung naiwan namin for the 1 week, ganun yung nangyari, no? Tapos, the next week ahead, nagpa-follow up kami sa kanya, wala pa rin. Wala. As in, down talaga yung system. Umabot siya ng halos 2 weeks. So, nag-decide na kami na pumunta na sa Parcal sa Manila. Sakto naman guys, naka-receive na ako ng email na pwede ko nang pick up yung visa niya. So, sinabay namin na yung pag-pick up ng visa niya, yun naman yung pag-submit ko ng mga documents which is winidraw namin sa LBC. Kinuha namin. Tapos, para kami na yung personal na magdala sa VAC. Parcal. Doon din. Madam, bali, alis tayo 3-1 mga tao nun. Hello, how are you? Hello. Happy baby. Congrats. Yan. Nakadaga nga, pamilya ko. Siyempre. Tsaka siyempre, panayin kaya pa itong pangkuya. O bigla tiempo, nakala ko bawal. Ani, kunan na talaga rin. May mga ako. Immigrant visa na. Kasi tape ya kayo dapat. Muna yun nga kasi. Muna yun. Sabi ko na maaga ako pag-atune eh. Kasi pagkaya may pa masyadong ramdam eh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Which is, yun din yung pwede rin ninyong gawin kung hindi kayo makaano sa LBC, pwede kayong direct na dun sa sa VAC. Pwede kayong mag-drop ng documents doon. So, yun. Buzzer beater kami nung pumunta kami ng VAC. Alos 5 sila mag-ano, di ba? 4 yata. 4 or parang ganun. Pero as in buzzer beater kami na lang yung last. Last na kami nakapasok. Nakiusap talaga kami siguro mga 2 minutes or 5 minutes na lang. Mga ganun na lang, loves. As in, siguro
mga 2 minutes na lang, Oo, magsasara na sila. Doon sa Tapos time. sabi pa nga ni ate girl, ma'am, bakit na late kayo? Oo. Ganyan. Last na kayo, sabi niya Oo. ganyan. Tapos buti na lang, pinapasok pa niya Pinapasok kami. pa kayo. So nakuha ko yung packet ko, nasubmit Nasubmit niya sa naman. kanya. Ano yung mga sinagmit mo lang? Ang sinagmit ko lang is yung letter na galing kay Consul. kay Consul. Oo. Tapos Yung yung document na kailangan sa akin, AUM, tapos yung passport ko. Passport. Yun yung sinagmit ko. Tapos tinatakan lang nung doon, Hindi rin isang papel. ah Yung linista mo sila. hindi, yun na yung nasa din. Kasi dun sa documents na ipapasa nyo, parang merong kang kailangan na form siya. form. Ililista mo yung mga binigay mo sa kanila. Pwede mong na form. i-download yun, yung form na yun. Kasi print mo na lang. Oo. Tapos ililista mo doon kung ano yung mga documents na ipinasa mo sa kanila. Tapos tatatakan nila yun ng completed. So dun sa form na yun, ang linista ko lang is yung letter nga na galing sa consul. Tapos yun yung linista ko din doon yung AOM ko, Advisory of Marriage, and then passport. Yun yung tatlong linista ko doon sa mga doon. Tapos yun, tinatakan na nilang completed. Tapos, ang sabi lang sa akin nung doon, nung personnel doon, okay, sabi gano'n, siguro maghihintay ka lang ng mga, sabi nga niya sa akin, 6 months. Siguro, laki talaga yung mata. 6 months? Yun yung, Hello! Expired na yung medical mo nun. Sabi yun ko sa kanya. wala naman akong iniwan ko na lang sa kanya. So, yun, after nun is, umuwi na kami. Nung tapos, Medyo hindi, yun nga, syempre, right after nung ID, syempre, alam na namin, natutuwa siya. Parang half yung saya na nafe-feel mo, kasi nga ako, okay siya, hindi. Parang medyo nakaka-down din na hindi mo alam. Kasi nga, di ba, nasabay kami, yung ganon. so, Ayun. So, parang, yun, in-acknowledge, after 5 days, dun palang in-acknowledge naka-receive ako ng email. na na-receive na nila yung documents niya, di ba? After 5 days. Tapos, nung napasa na, nung in-acknowledge na nila, after 9 days nun, dun palang nagka-changes dun sa status mo. Sa status, oo. Kaso, na-update yung last case update, sabi niya. Last case updated lang, pero under review pa rin siya. Pero refuse pa rin. Refuse pa rin yung nakalagay dun sa ko. Refuse pa rin talaga. Tapos, umabot yun, alos, araw-araw tinitingnan ko kung ano yung, at umabot yun ng almost, 2.5 months, as in. Ganun Umabot yung siya ng delay 2.5 months bago na-issued yung sa akin. sa kanya. Which is, sobrang minor lang yung nangyari na Sobrang cause of delay, as in video. Hindi. First subject. Ewan ko, parang may lang ako, may, guts ba yung tawag doon? Na parang ramdam ko lang, kasi during that day, ang ginawa ko lang, pasyal lang ako dun sa, sa sementeryo, pinasyalan ko yung lolo ko, pinasyalan ko yung kapatid ko, and then, after nun, pumunta ako ng SM para bumili lang ng mga kailangan ko na, ewan ko, parang alam ko lang na parating na. Tapos, after kong nakabili na, nung pauwi na ako, yung sasakyan na sinasakyan ko is dadaan siya dun sa mismong harapan ng simbahan. Nag-sign of the cross na ako. After kong nag-sign of the cross, tapos binuksan ko yung cellphone ko, tinignan ko yung status nung nung visa ko sa SIAC. And then, yun na. First scan. Nakalagay, issued na siya. So, nasa loob ako ng sasakyan na parang maluluha ka na hindi mo alam yung mga kasakay mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Tapos, ang ginawa ko agad, minessage ko siya, screenshot ko siya, tapos sinun ko sa kanya. Sabi ko, issued na yung visa ko. Sabi ko, after nun, tinawagan ko yung mama ko. Sabi ko, issued na yung visa ko, ganito, ganyan. Sabi ko, masaya sila. Tapos, after ko makausap si mama, tinawagan ko naman yung mama niya. Tapos sabi ko, yung visa ko, issued na. Ang saya niya, sobrang saya lang that time na Kasi finally, di ba? Finally, after 2.5 months talaga, yung naging okay. Okay na yun sa kanya. So, yun yung, maano mo talaga na parang
maano ka eh. Hindi naman yung madadown ka, pero mag-iisip ka na bakit ganun. Yung nauna yun sa kanya, tapos sobrang nahuli yung sa akin. Pero wala naman magagawa kung hindi maghintay. And then, inisip lang namin na everything as a reason kung ba't nagkaroon ng ganong delay talaga. And yun nga, nice yun naman siya. At hindi naman umabot dun sa sa time talaga na 6 months na sinasabi nung dun sa bako na Makakaloka naman, 6 months expired na yung medical mo noon. Kasi di ba dapat valid pa rin yung medical mo pagkapasok mo ng US para pa din. Kasi kung parang sumusunod yung validity ng visa mo sa expiration ng medical. Ganon. And dumating rin dun sa point na nag-i-email na ng direct talaga na nag-inquire siya na ganito lang, na minor lang naging problema, ang tagal, last update ng ganito, umabot ng 1 month, refuse pa rin siya, wala pa rin updated. And then umabot na rin dun sa point na tumatawag na mismo kami. Actually, may mga numbers na kailangan diba, yung pwedeng tawagan. Oo, yung share, yung pwede kayong mag-public inquiry. Yun yung email, pinaka-email. Public inquiry, ilang beses yun. Kahit 5 ata eh. Tapos yung tawag, as in direkta tumatawag na kami sa mga doon, sa USEM. Tapos same lang din yung sinasabi na mag-antay lang, na-escalate na yung ganyan-ganyan. Hindi na pwedeng i-escalate ulit kasi double redundant na, ganyan-ganyan. And then, ang nakakatawa pa rin doon, ang sabi sa amin doon sa mga pag tumatawag ka, ang sinasabi naman nila is, alam naman namin kung kailan may expire yung medical nyo. Yun yung assurance nila na 100% may issue siya before may expire yung medical nyo. Which is sobrang nakaka-stress, diba? As in, ang daming naka-experience na ilang weeks na lang may expire na yung medical pero refuse pa din. Diba? Imagine mo yung stress, yung pag-iisip, hindi ka na makatulog, paano na, magre-remedical ba siya, yung gano'n, paano pupunta, ako lang muna ba, o paano kami magsasabay, wala talagang assurance kung kailan. Pero naman kami na nag-decide kami, what if talaga kung umabot sa gano'n, matagalan, nag-decide na kami na kailangan niya na mauna na. Oo, kahit na sobrang nakakatakot kasi first time yung, biyahe na ako lang din kasi sanay na ako nakasabay siya lagi. Ganun. Which is yun yung napag-desisyonan talaga namin na kung tatagal talaga, siya na yung muna yung mauuna. Yun. So, yun yung mga na naging experience lang na talaga namin during ng yung actually, yung pagkakaroon natin ng nagpa-medical tayo, yun yung first na kinakabahan tayo, baka sputum tayo, which is hindi naman nangyari, sobrang saya namin. Tapos dun sa mismong ID na, which is ready talaga lahat namin yung mga kailangan na documents. Kumuha kami ng mga affidavit. From lawyer na yun. Lawyer na talaga consult na kami sa US immigration lawyer. As in, pinrepare na kasi ito na last na to di ba? Tapos bigla, diba? Hindi mo talaga expect anong mangyayari. Kaya sobrang dasal lang talaga. And yun nga, parang alam mo yun, kahit na anong mangyari, parang i-lift up mo lang sa kanya lahat. Kasi siya yung may control Wala tayong doon. Ang magagawa lang natin is magantay, magdasal. Just do your part nga. Kung kailangan kung anong kailangan asikasuhin or ano pa yung kailangan mong gawin, yun, gawin mo lang. And then, sabayan mo ng maraming dasal. So, abangan nyo lang yung mga next videos namin. And sobrang thank you sa panonood nyo sa amin, pagsubaybay. Na-appreciate namin yung support. Ramdam namin. So, yan guys. Thank you for watching. Thank you for your time. And don't forget to like, share, and subscribe for good vibes. Bye!